Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Carlo. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hello po kay Rona, Keys, Jerry, Eldridge, Sharon, and Safe Ride. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. At lalo-lalo na sa umaga-umaga kasama na natin dito sa ating daily devotion. So tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa Encounter God Life-Changing Moments. So dito sa usapang engkwentro sa ating Diyos, hindi pwedeng hindi makasama si Nicodemus nung na-encounter niya si Jesus Christ. That's one of the most important encounters in the Bible. So meron talagang life-changing moments every time na-encounter natin ang ating Diyos. Now dito po sa John chapter 3 verse 3, ito po ang sinasabi. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Na yung salitang born again po, ito po ay nangyari itong ganitong usapan between Jesus Christ and Nicodemus. Sa Tagalog po, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." So, ano bang nangyayari dito sa mga talatang ito at ano ba ibig sabihin ng born again? So, ito yung tatalakayin natin ngayon, no? What is born again? Now, yung born again po, hindi po yan, ngayon kasi may mga samahan, sekta na tinatawag nating born again, pero sa Bible po, hindi po siya samahan o sekta o relihiyon. Ang born again po sa Bible, ito ay karanasan. Ipanganak muli, sabi ni Panginoong Jesucristo. Malibang ang isang tayo ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi rito sinabi na malibang ang isang tao ay maging membro ng born again. Na wala sinasabi rito ng ganon. Ito ay karanasan. Malibang ang isang tao ay maranasan na ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So napakahalagang pag-usapan po natin ito at lalo-lalo sa mga bagong mananampalataya or mga hindi pa mananampalataya, hindi pa talaga nakaranas ng born again experience, nararapat lamang na pag-usapan natin ito. Now, ano po ba yung nangyayari dito? Si Nicodemus po, siya po yung isang lalaki na pariseo na pinuno ng mga Hudyo na lumapit sa Panginoong Jesucristo nung isang gabi. Bakit gabi? Sabi ng iba, possibly ang dahilan ay kasi mataas yung posisyon niya, pupuntahan niya si Jesus, dapat hindi halata ng mga tao. So, gabi siya pumunta kay Jesus Christ. Now, ano ba yung posisyon nito ni Nicodemus? Si Nicodemus po ay membro ng Sanhedrin. Now, ano ba yung Sanhedrin? Ano po yan? Parang Korte Suprema nila nung unang panahon. Sa Pilipinas, meron tayong Korte Suprema, meron Chief Justice at Justices. Nung unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ, merong High Priest. Siya yung pinaka-Chief Justice. Tapos yung members ng Sanhedrin, sila yung mga justices, no, so to speak. Tinatawag itong The Great Sanhedrin or Korte Suprema nila nung unang panahon. Now, pag naging membro ka niyan ng Sanhedrin, talagang mataas ang posisyon mo sa society. Now, si Nicodemus po galing sa Sanhedrin. Meron siyang isa sa mga nakaupo dito. Meron talaga siyang mataas na posisyon sa Israel. At yung mga membro po ng Sanhedrin, sila po ay priests and Pharisees na religious, very religious. Now, kung meron mang sanang pinakaunang makakilala sa Messiah, dapat itong mga Sanhedrin, members ng Sanhedrin. Kung meron mang makakatagpo ng kaharian ng Diyos, dapat unang-una sila. Ang problema, hindi nila natagpuan or hindi nila naranasan yung maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya dito sa tagpo na ito sa John chapter 3, sabi po ni Jesus Christ, kasi lumapit ito si Nicodemus kay Jesus Now, sabi niya, "Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na inyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos."
So, yan yung statement niya. So, meron siyang kaunti. At least, nagsisimulang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, alam ni Jesus Christ agad kung ano yung pangailangan niya spiritually. At tinarget agad ni Jesus yung pinaka dapat niyang marinig. Sabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makakita ang kaharian ng Diyos." So, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli. Ibig sabihin, kung hindi ka ipapanganak muli, hindi ka makakabilang, hindi ka makakaranas, hindi ka makakasumpong ng kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao ay ma-born again, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, ito pong usapan ni Nicodemus at ni Jesus Christ, very private, talagang masinsinang usapan ito. Marahil na doon sila sa loob ng bahay, no? Nag-uusap sila ni Jesus Christ nung gabi na yon. Pinapaliwanag ni Jesus Christ anong pinakakailangan mo. Yes, Nicodemus, you're a very religious person, but you need something. You need to learn something. And what is that? To be born again. You need to experience that. So, unang katuruan po natin ngayon, number 1, being born again means new creation in Christ. Yun kasi mas nauunawaan na natin eh. Ang pagiging born again pala ay pagiging bagong nilalang kay Kristo. So, hindi ka pwedeng ma-born again nang hindi ka nababago. Kaya nga born again eh, pinanganak ka muli, ibig sabihin bago ka ng nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ Jesus, kung sino man ang nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Siya ay bago na nilalang at ang luma niyang pagkatao ay wala na, siya ay bago na. So pag sinabi nating born again, na born again ka, ipinanganak ka muli, ikaw ay naging bagong tao, bagong nilalang kay Kristo. Merong pagbabago na mangyayari sa iyo sa buhay mo, no? Pangalawa po, being born again means born of the Spirit. So, kapag ikaw ay nagsisi, lumapit ka sa Panginoon, nakita mo makasalanan ka, ang dami mong mga kamalian, maraming maling desisyon ang ginagawa mo, na pariwara ka sa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, sorry, forgive me. Nagigilty po ako sa lahat ng mga kasalanan ko, patawarin niyo po ako. I need you in my life. No? Humingi ka ng apology, nagsisi ka, at nagsuko ka ng buhay sa Panginoong Hesukristo. At that moment, naging bagong nilalang ka. At ikaw ay pananahanan ng Santong Espiritu. You will be born of the Spirit. Ikaw ay ipapanganak sa Espiritu. Dati po tayo ay pinanganak sa laman ng mga magulang natin. Pero you need to be born again. This time, you will be born from above. Ipapanganak ka sa Espiritu ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng pinanganak sa Espiritu ng Diyos? Ikaw ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. God will live in you. Isipin niyo po yan. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay mananahan sa iyo. At ang Diyos ang magpapatakbo ng iyong buhay. Ang Diyos ang magkokontrol sa iyo. Sabihin niya kung saan ka dapat pupunta, kung kakanan ka ba, kakaliwa, dediretso ka ba o aatras. At tayo po kailangan lang nating makinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. So, being born again means new creation in Christ. Being born again means being led by the Holy Spirit. Ikaw ay pinapatakbo, pinananahanan ng Santong Espiritu. And number 3 po, being born again means experiencing Jesus as King. Makikita po natin yan dito sa mga talata. Sabi rin po rito, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, meron palang kaharian ng Diyos na dapat si Nicodemus yung unang makakasumpong na kaharian ng Diyos. Now, dito po sa mga talatang ito, hindi maintindihan ni Nicodemus. No? Ito yung mga nangyayari dito. And by the way, ito na po yung huling mga installment natin sa series natin na Encounter with God. And I think this is the climax. So we will spend a lot of time discussing the encounter of Nicodemus, no, with the Lord Jesus Christ. So being born again means experiencing Jesus as King.
Yung Diyos pala mayroong kaharian. Yung kaharian na yun, matagal nang inaantay ng mga Hudyo, kabilang na po doon si Nicodemus. Now, yung kaharian na yan, kaharian ng Diyos na yan, ang hari dyan si Jesus, King Jesus. Now, pag na-born again ka, ibig sabihin, yung buhay mo mapapasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya being born again means experiencing. Karanasan po ito. Karanasan ito na yung buhay mo sasa ilalim sa paghahari ni Kristo. Hindi ka lang basta pinapatakbo o pinananhanan ng Santong Espiritu. You're not just being led by the Holy Spirit. You're also being ruled, pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magbabago talaga yung buhay natin eh. You will be a new creation. Matinding pagbabago talaga mangyayari sa ating mga buhay. Sapagkat tayo paghaharian ng Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo ang maghahari sa ating mga sarili, kundi si Kristo na ang maghahari sa atin. Kaya kung ikaw kiniklaim mo sa sarili mo na born again ka na, dapat yung paghahari ng Panginoong Hesukristo, kitang-kita sa buhay mo. Dapat kitang-kita na ikaw talaga yung pinaghaharian at pinangungunahan ng Santong Espiritu sa iyong buhay at pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. At dapat halata yun. Obvious yun, no? Obvious na born again ka na nga talaga. So, ilan lamang po ito sa mga katuroan. Tutuloy po natin itong talakayan po natin patungkol kay Nicodemus. Now, dako po tayo sa application natin. Number 1. Kung ikaw ay na-born again, ibig sabihin bagong nilalang ka na, then, do not make excuses for habitual sins. Meron kasi tayong, minsan meron tayong mga kasalanan ginagawa. Let's say, may initin ng ulo, palasigaw. Minsan nagiging habit na natin yon. Sasabihin natin, ito talaga ako eh. Ganito talaga personality ko eh. Walang excuse po. hindi ka pwedeng mag-excuse na, ito talaga ako eh. Ano ba sinasabi ng Biblia? Hindi ba sinasabi ng Biblia na ikaw ay bago ng nilalang? Kaya kahit anumang mga kapangitan ng ugali natin, lahat yun dapat magkakaroon ng pagbabago. Yes, totoo, hindi biglaan, pero meron talagang tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi natin pwedeng sabing excuse natin yun eh. Ganito talaga, personality ko talaga to, may initan ng ulo. Personality ko talaga, madakdak ako. Hindi pa pwedeng ganon. Kung ano man yung mga habitual sins natin o pag sinabi natin habitual sins, mga pangkaraniwan at paulit-ulit nating nagagawang mga kasalanan, lahat po nang yan, walang excuse yan. Dapat lahat yan mabago. Because we have been born again. We are a new creation in Christ Jesus. Number 2 po, let's pursue renewal through Spirit-filled life. Kumbaga sa usapan ni Jesus Christ at ni Nicodemus, sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, you need to be born of the Spirit. Kailangan ipanganak ka sa Espiritu at yung Espiritu na mananahan sa'yo, yun ang magpupuspos sa iyo. Sa atin po, yun po yung hinahanap natin. Lord, puspusin niyo po ako ng Santong Espiritu. Fill me with your Holy Spirit. Sana yan po ang lagi nating panalangin, na mapuspos tayo ng Santong Espiritu para yung ramdam na ramdam natin yung banal na Espiritu kumikilos sa buhay natin. Tapos tayo sumusunod lang sa udyok at pangungusap ng Santong Espiritu sa buhay natin. Yan ang pinakamagandang panalangin natin ngayong umaga. Lord, fill me with your Holy Spirit. Alam niyo po, minsan hindi tayo puspos ng Santong Espiritu because, alam niyo po kung bakit? Because we are full of ourselves. Punong-puno tayo ng ating mga sarili. Na kung gusto mong mapuspos ng Santong Espiritu, you have to empty yourself with yourself and start being filled with the Holy Spirit. Sama natin yan sa ating panalangin, no? Pangatlo po, live a life of surrender to the reign of King Jesus. Yung buhay po natin, it's a life of surrender. Tayo po ay laging nagsusuko ng buhay natin sa Panginoon. Kung ano man ang baluktot sa atin, pinapatama natin sa Diyos. Kung ano man ang pangit sa atin, sinosurrender natin sa Diyos para pagandahin ng Diyos. We're living a life of surrender to the reign sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. So, ilan lang po ito sa ating mga application. Para po sa ating discussion, why is born again not a religion? Bakit yung born again, di siya dapat, huwag natin isipin na relihiyon siya. But an experience of renewal. Ito ay karanasan ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu
sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo? Sagutin natin yan, no? Tanungin natin ang ating mga kagrupo, why is born again not a religion? Bakit experience siya? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, forgive me because many times I am full of myself. Right now, I ask you to fill me with your Spirit. Let me live a Spirit-filled life. I surrender all my life under the reign of King Jesus. Please transform me, change me, lead me to your wonderful plan for my life. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. And kung may natutunan po kayo, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.